Eto, pag-usapan na natin yan, mga ka-GP. Bakit nga ba nag-sorry? Pakinggan nyo muna, mga kababayan, yung naratibo dito. Bakit itong si Sara Duterte nagpapasalamat kay PBBM? Siyempre, meron na kaagad kayong komento, di ba? Sabi niyo, wala yan, ano lang yan, nanggagamit lang yan, mangga yan eh. Meron kailangan yan, kaya biglang bumait. Mamaya, mga kababayan, ay re-reactionan natin yan at ipapaliwanag ko sa inyo that itong pangyayari na ito ay there's something fishy. Uy, ano yun, GP? Bakit there's something fishy? Kaya nga mamaya wait nyo lang, easy lang kayo at ipapaliwanag ko po yan maigi, okay? Oh. Wait Okay na yung mouse natin ngayon. Hindi na to sablay. Nakabisita muli si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kapatid niyang si Veronica at common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenya. Ang bise, may mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos na yung mas mabuti na raw ang relasyon nila ng kanyang ama. Live mula sa The Hague, Netherlands, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-aalauna-30 na madaling araw ngayon dito sa The Hague. Sa gitna nga ng panggigipit umano sa kanilang pamilya, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y sa pamamagitan niya ay nagkapatawaran sila ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon din siya ng mas magandang relasyon sa kaniyang kapatid na si Veronica. Okay. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte matapos niyang bisitahin kahapon ang ama sa Scheveningen Prison ng International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring mga kababayan. Sabi nung iba kanina, nabasa ko yung mga komento ninyo. Sino yung mga nagsabi dito? Taas yung kamay. Press 1. Mga kababayan yung nagsabi na style lang yan nila yan kasi meron silang kahilingan. Bakit biglang bumait? Mga kababayan, ito lang po yan. Kung bakit nagpapasalamat? Kasi nga, unang-una, may dalawang dahilan. Tingnan natin yung mga posibilidad. Bakit siya nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan, matapos nilang siraan ng Pangulo, matapos sabihan ni Sara Duterte na Marcos resign dahil hindi nito kayang ipakita ang pagiging presidente at wala daw karapatan si BBM na maging presidente. Diba? Bigla natin narinig yung kanyang narrative na wala daw po siyang sinabi. Natatandaan niyo yun? Biglang nagbago ang isip, mga kababayan, kasi palagay ko gusto nilang habulin, kaya ngayon nagbabait-baitan yung tinatawag na interim release. Bakit? Yung interim release na yan, kailangan po ang ugnayan, mga kababayan, kailangan mapapayag ang gobyerno para po mapagbigyan ang pansamantalang paglaya ni Digong Duterte. So umaasa ang mga ito. Kaya ngayon, sila po ay nagbabait-baitan. 'Di ba? So wag tayong papabudol dito, PBBM. 'Di ba? Wag tayong magpapabudol dahil alam natin ang mga ito ay talagang mga hunyango. Sadyang mapagbalat kayo. 'Di ba? Pangalawa, mga kababayan, doon tayo sa kabilang point. Yung sinasabi ni Sara Duterte na sila ay nagkaayos ng kanyang ama. Kung matatandaan ninyo, mga ka-GPnatics, bago pa dumating ang eleksyon na makilala natin ng husto ang mga taong ito, okay ha? Ito ay isang analisasyon lang naman, isang maliwanag na opinyon, mga kababayan. Di ba dati, itong si Sara Duterte at si Digong ay magkaaway, magkagalit? Di ba? Kaya hindi sinusunod ni Sara Duterte ang kanyang tatay. Dahil ang gusto ng tatay niya, magpresidente si Sara. Mga kababayan, ang gusto naman ni Sara, vice president siya. Kaya ang ginawa, di ba ni Digong, si Bongo, ang gusto niyang
maging presidente. Basta hindi sumusunod si Sara sa kanya. At kung natatandaan nyo din, may pahayag din itong si Sara Duterte sa akin. Sa akin. Ano sa'yo sinabi? Hindi. May pahayag si Sara Duterte dati sa media, mga kababayan, na siya daw po ay isang RAPE victim. Hindi ko naman sinasabi na si Digong Duterte ang gumawa sa kanya noon. Pero napakalalim, tila napakalalim ng, alam mo yun, awayan, mga kababayan, ng pamilyang ito. Merong talagang masasabi natin na may lihim ang mga Duterte na hindi natin masabi kasi wala tayong katibayan. Di ba? Sabi ni Nery Alonzo, nasabuyan ng asin si Sara Duterte. Well, palagay ko dyan, mga ka-GP Natics, talaga sabi ko nga sa inyo, bukod dun sa, di ba sabi niyang ganon, ngayon ay father and daughter relationship, which is nawala po sa kanila ng matagal. Bakit? Okay, GP, hindi yun yung iniisip mo, mali ka dun, masyado ka lang sobra. Okay, masyado tayong sobra. Siguro, lapit-lapitan natin sa katotohanan. Okay? Yung katotohanan, mga kababayan, na siguro nasira yung relasyon nila nang itong si Digong Duterte ay nangabit. Tama. Tama po kayo nang narinig. Kumabit, nangabit, at pumayag naman yung kabit. Sa madaling sabi, yung hinanakit ni Sara Duterte sa kanyang tatay, nung yung tatay niya po ay nagloko. Yung tatay niya ay pinagpalit yung nanay nila Pulong, nila Baste at ni Sara Duterte. Kaya sila ngayon, mga kababayan, kung napapansin ninyo, may dalawang faction ang mga Duterte. Faction ni Hanilet, kasama si Bongo, at faction naman ni Sara Duterte. Napapansin nyo ba, mga kababayan, na kapag si Sara Duterte ay nandoon, wala po sila Bongo. Diba? At napansin nyo rin dito, nandyan si Hanilet, nandyan si Kitty sa tabi niya. Pero, si Hanilet hindi niya nilalapitan. So, sa madaling sabi, ang lalim ng nararamdaman ni Sara sa kanyang tatay ay hinggil po sa pagpapalit ng partner. Kumbaga, naabando na etong sila Sara Duterte noong nangabit ang tatay. Uy, sige, palandakan mo pa, nangabit. Uy, sorry baka may tinatamaan dyan mga kababayan. Hindi ko po intention. Ang ibig ko, pinapaliwanag ko lang po na talagang masama ang loob ni Sara sa kanyang tatay, mga kababayan. Pero, again, sa magkapatid, hindi mo naman dapat, kahit na ganun ang ginawa ng tatay mo, wag mo naman idama yung kapatid mo. Uy, bumabait ka na sa mga Duterte. Hindi, no? Pinapaliwanag ko lang, pamilya is pamilya pa rin. Kaya lang, mga ka-GP Natics, ang talagang talagang pinagtutuunan ko ng pansin dito, yung biglang pagbago ng kanilang ng sentimiento, yung pagbago po na biglang bumait kay Pangulong Bongbong Marcos. It seems like to me na talagang gagamitin na naman nila etong si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanilang sariling interes. Dahil nalaman natin, mga kababayan, ang requirements ng interim release, ang ICC dapat makikipag-ugnayan sa mother state nung accused, nung subject. Kapag hindi pumayag po, mga kababayan, ang mother state, therefore, katapusan na ng hinihiling or ng, mga kababayan, wish ng mga Duterte na makalaya si Tatay Digong nila. Bakit? Eto, tingnan nyo, pakinggan nyo. Pag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa, nagkaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. Uy, bonding. Tama. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC. Pero Inside Yan, tama. Wait lang. Robbie Ong,
Di ba may chismax na gumamit ng baseball bat para sirain yung nabalitaan ko rin yan eh. Kaya lang hindi tayo makakuha ng video niyan. Di ba? Pero marami nagsasabi na yung chismax na yan ay totoo daw po. Di ba? Kumbaga galit na galit talaga si Sarah doon sa nanay ni Kitty. Oh. The There is a detention. good side. Uh, And it's but blessing. yes, thank you. Updating him with the situation with our families and Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay silang bumisita ng kapatid na si Veronica at ni Hanilet Avancenia, ang common law Di ba si Hanilet malayo kay Sarah? Baka magkasabunutan eh. Si Kitty lang yung pinapalapit, mga kababayan. So ibig sabihin, itong dalawang to, di ba? Yung magbudrasa. Ano ba tawag doon? Yung mistress tapos yung tunay na anak. Ay hindi po magkasundo. wife ng dating Pangulo. Aha. I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, and that we are continuing to pray for him. And na yun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Eto lang yan mga kababayan ha. Kung mahal, sabi nga ng isang vlogger kahapon na napanood ko, which is, I totally agree kay Tita Carclea. Sinabi niya po na, kung mahal niyo talaga ang tatay niyo, syempre mga kababayan, bakit? Ganito yan. Di ba may requirements po na hinihingi? Kumbaga, doble-doble, redundant na no? Kumbaga, pag nanghingi po, mga kababayan, ang ICC, kumbaga in-apply or sabihin natin na nag-request ang pamilya Duterte for the interim release, pagbibigyan naman sila ng ICC. Uy, bakit naman pagbibigyan, GP? Hindi, wait lang kayo. Pagbibigyan naman sila ng ICC. Pero may kondisyon. May kondisyon, ganito. Ang unang kondisyon, makikipag-usap ang mother state. Since makikipag-usap ang mother state, magkakaroon ng kasunduan, mga kababayan, for sure, ang hihingiin ng mother state ay makita lahat ng kanilang mga ari-arian. Okay. Siyempre, mga kababayan, kapag pumayag ang pamilya Duterte, wala silang tinatago. Di ba? Pero kapag pinabayaan na lang nila, bakit ang tindi naman ang hinihingi ninyo? Bakit kailangan niya nang hingiin nyo sa amin na kapalit ng pansamantalang paglaya ng tatay? Ibig sabihin, hindi nila mahal ang tatay nila. Mahal nila ang pera ng tatay. Or, mahal nila ang pera ng mga nakatago kung saan-saan. Yun lang yun. I always remember him. I don't know, Kit, with you, but Ayon pa kay Vice President Sara, nais daw talaga ng ama na makabalik sa Pilipinas. Pero ayon sa ICC, kung nais ng nakakulong na pansamantalang mapalaya sa isang bansa, dapat handa ang bansang iyon na sundin ang mga kondisyon ng ICC gaya ng walang risk of flight, risk of interference ng mga saksi sa ebidensya, at pangatlo, risk of continuing crimes. wala naman po kaming hinihingi sa palace. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are, what the government intends to do with the return of President Duterte. Hoy, umaasa ka ha? Umaasa ka ha? Baka, sabi ko nga mga kababayan there's something fishy. I smell something fishy dito sa mga nangyayari ngayon. Bakit biglang-bigla? Ayaw nyo nang bumanat. Ngayon, nagpapasalamat kayo sa Pangulo namin na pagkatapos yung bastos-bastusin, pagkatapos ninyo na asar-asarin at pagkatapos yung lait-laitin. Tapos ngayon, dyan din pala kayo hihingi, mga juta na.
Nakakainis, ano? Mga kababayan, kaplastikan nila Sara Lustay. Kung sabi ko nga sa inyo, kung hindi ba naman kayo naging ganid, kung hindi ba naman kayo masyadong atat, nanahimik na lang sana kayo, eh di sana lahat tayo happy. Sara say thank but no sorry. Kung ako kay PBBM, mga kababayan, isa lang ang gagawin ko dyan eh. GP, ano ba yung naiisip mo na gagawin dapat ng palasyo dito? Huwag pagbigyan. Mga kababayan, kasi ang dating sa akin, kapag pinagbigyan mo ito, oo na, sabihin natin na masyado ka naman, wala kang awa dun sa matanda, eh ano ngayon? Diba? Kailangan kasi maging firm tayo sa ating desisyon. Total, nandyan na yan eh. Biruin nyo, kaya bang i-risk ng ating gobyerno, mga kababayan, risk of life, nung suspect, nung subject, kasi matanda na yon. Pangalawa, risk of doon sa mga victims, 'di ba? Life of the victims. At marami pang iba. Baka mamaya gumawa na naman ng krimen ito. Or mga kababayan, magtago na. May babalik pa ba yung mga yan? So, iisipin mo pa yung mga yon, samantalang, sabi nga, the safest place ngayon ni Digong is The Hague. Kasi maaalagaan siya ng gusto, 'di ba? Yung kanyang diet mababantayan, at syempre mga kababayan, nandun na yung security mo, nandun na yung assurance mo that this person could be could be attend doon sa gagawing hearing para doon sa September, 'di ba? Sa September na kung saan babasahin na o malalaman na natin yung charges. Sorry. 'Di ba? Titake mo ba yung risk na yon na mas marami ka pang isipin? Ako, mananatili na lang ako. I'd rather stick na nandiyan na lang si Digong. Hayaan nyo silang problema. Kasi unang-una, mga kababayan, ano mga positive pagdating sa atin? Mas mababa yung magagawa ng mga kalaban. Sabi nga ni Robin Padilla, naputulan sila ng ulo. Diba? Para silang tao na mga walang mga ulo. Bakit kamo? Mga kababayan, crowd drawer daw nila itong si Digong. Sa makatuwid, without Digong, mga kababayan, pilay ang mga ito, hindi lang ulo. Diba? Nakita nyo yung isang video, mamaya papakita ko sa inyo kahapon, na talaga naman, ang mga PDP ay sobrang kawawa. Diba? Tama, di ba, Aeromed? Stay firm. Sabihin mo, thanks but no thanks. Dapat ganon. Huwag tayong pabago-bago. Dapat kung ano yung sinimulan natin, talagang yun ang maging desisyon natin para hindi tayo pulaan. Alam nyo, yung bait-baitan na yan, makikita mo dyan sa likod at the back of her head. Mga kababayan, makikita mo dyan demonyo. Diba? Tama po. Tahimik ngayon ang Pilipinas na wala si Piatos.